Magandang araw! Ang pamagat ng aralin ay pagtuklas at pagpapaunlad ng sariling talento at hilig, kaagapay ang kapwa. Uri ng mga talino. Intelligence quotient. Ito ang sukatan ng antas ng pangunawa at kakayahan ng isang tao na kilalanin at malutas ang problema, magsaulo ng mga bagay, at maalala ang mga aralin. Sinasabing hindi sapat ang kognitibong katalinuhan para magtagumpay ang isang tao. Ayon sa mga psikolohiyang pag-aaral, maliban sa talas ng isip, may mga natatanging katalinuhan o kakayahan pa na dapat mapayabong ng isang tao upang siya ay magtagumpay sa buhay. Emotional quotient. Ang sukatan ng emosyonal na katalinuhan, kamalayan sa sarili, at emosyonal na pagpigil sa sarili. Ang emosyonal na katalinuhan ay nagpapaalam sa iyong kakayahang makaramdam ng empatiya na may kaugnayan at pag-unawa sa iba't ibang pananaw. Ang EQ ay kritikal kapag ang iba't ibang personalidad, individual na pangangailangan, at interes ang pinag-uusapan. Ang mga palatandaan ng mataas na EQ ay kinabibilangan ng may mahusay sa pakikisama sa kabila ng mga salungat na paniniwala. Sa halip na tumuon sa mga kapintasan o kaibahan ng ibang tao, ginagawa ng individual ang kakayahang umangkop. Ang mga taong may mataas na EQ ay tumatanggap ng mga pagkabigo at natututo sa karanasan sa halip na sisihin ng iba. Kapag umamin sa kanilang mga pagkakamali, batid ng mga kandidato ang mga emosyon na dumadaloy sa kanilang mga aksyon. Matutukoy nila ang mas mahusay na mga solusyon sa hinaharap. Bukas sila at humihingi ng constructive feedback. Ang isang mataas na EQ ay maaring mapigil ang pagiging defensive kapag nahaharap sa pagpuna. Gusto nilang malaman kung paano sila makakapaganap ng maayos para matugunan o malampasan ang mga hamon. Adversity quotient. Ang kakayahan ng tao na harapin at malampasan ang mga mahirap o mapanghamong sitwasyon. Ang sukatan ng iyong kakayahan na dumaan sa isang masusing pagsisiyasat sa buhay. Maaring masuri ang EQ sa pamamagitan ng pagmasid sa kung paano tumugon ang individual sa mga pang-araw-araw na hamon at mas makabuluhang problema. Gaano sila katapang sa mga oras ng kawalan ng katiyakan o kapag nahaharap sa mga hadlang. Naghahanap ba sila ng mga direktang solusyon at maaari ba silang umangkop kapag ang mga iyon ay hindi sapat upang matugunan ang isang komplikadong problema? Ano ang abot ng epekto kapag nakakaranas ng kahirapan? Bukod sa kung paano nila pinangangasiwaan ang mga hamon, nilalabanan ba nila ang kahirapan na nakakaapekto sa iba pang mga gawain? Social quotient. Ito ang sukatan ng iyong kakayahang bumuo ng isang pangkat ng mga kaibigan at mapanatili ito sa loob ng mahabang panahon. Katulad ng EQ, tinutukoy ng social quotient ang cultural fit at kamalayan sa sarili. Bagamat nakakatulong ang EQ na ayusin ang kamalayan sa sarili at pakikiramay, matutukoy ng SQ ang kakayahan ng isang tao na magtrabaho sa iba't ibang kultura. Ang mga taong may mataas na SQ ay may kamalayan sa organisasyon. Kinikilala nila ang mga hindi nakatalagang tungkulin sa lugar ng trabaho upang tukuyin ang mga pinuno, nag-iimpluwensya at tagasunod. Naiintindihan ng mga matataas na SQ ang power dynamics at pinapalakas ang mga kasanayan sa komunikasyon sa pamamagitan ng pagkilala sa pinagbabatayan. Ang mga palatandaan ng mataas na SQ ay kinabibilangan ng kakayahang makipag-ugnayan sa mga tao sa mga diverbal na paraan. Ang pagpapakita ng sarili bilang mapagbigay at bukas.
kakayahang maimpluwensyahan ng mga sitwasyong panlipunan upang matugunan ang mahalagang layunin ng grupo. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong may mas mataas na EQ at SQ ay may posibilidad na mas magpapatuloy sa buhay kaysa sa mga may mataas na IQ ngunit mababa ang EQ at SQ. Ang isang tao na may mataas na IQ ay maaring maging empleyado ng isang tao na may mataas na EQ at SQ kahit na siya ay may average na IQ.